Isang makahulugang araw sa inyo, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Handa na ba ang inyong mga diwa para sa isang salaysay na yayanig sa ating paniniwala tungkol sa pamilya at yaman? Paano kung ang mga taong inaasahan mong mag-aalaga sa iyo, sa iyong kahinaan, ay sila palang nag-aabang sa iyong huling hininga? At paano kung ang tunay na pagkalinga ay magmumula sa isang taong hindi mo inaasahan, sa isang estrangherong hindi mo kadugo? Samahan ninyo ako at pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang Ang Huminahon sa Pinto ng Kamatayan. Bip, 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 mahina at halos paos ang tunog ng heart monitor sa tabi ng kama. Para itong isang pilit na bulong sa gitna ng malawak at malamig na silid ng mansyon ng mga Valderrama. Bawat tunog ay isang paalala kay Magno Valderrama na ang kanyang buhay, na dati kasing lakas ng isang bagyo, ay ngayon unti-unti nang nagiging isang ambon na malapit nang tumila. Nakamulat ang kanyang mga mata, nakatitig sa puting kisame na para bang isa itong malaking telon kung saan ipinapalabas ang mga kabiguan ng kanyang buhay. Ngunit ang tunay na sakit ay hindi nagmumula sa kung anumang misteryosong karamdaman na gumugupo sa kanyang katawan. Ang sakit ay nagmumula sa labas ng kanyang silid. Hindi maari, Lauro. Ako ang dapat na mamahala sa kumpanya habang wala si Papa. Ang matinis na boses ay kay Beatrice, ang kanyang nag-iisang anak na babae. Boses na kasing talas ng bubog. At bakit, Beatrice? Dahil magaling kang gumastos ng pera? Ako ang panganay. Sa akin ang responsibilidad. Sagot ni Lauro, ang kanyang panganay na lalaki. May diin sa bawat salita. Isang diin ng kasakiman. Tumigil kayo. Isang mahinang boses ang sumabat. Si Dante, ang bunso. Naririnig kayo ni Papa. Mas mabuti nang marinig niya, sigaw ni Beatrice. Para malaman niya na habang nabubulok siya dyan sa kama niya, kailangan may magpatakbo ng pinaghirapan niya. Nabubulok. Iyon ang salita. Para itong lason na pumatak sa dila ni Magno, mas mapait pa sa lahat ng gamot na ipinainom sa kanya. Sinubukan niyang ikuyom ang kanyang kamao, ngunit kahit iyon ay wala na siyang lakas na gawin. Ang kanyang mga kamay na dating kayang pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay isa na lamang dakok ng butot balat. 15 ospital, ang pinakamagagaling na doktor sa buong Asya. Walang nakahanap ng lunas, walang nakapangalan sa kanyang sakit. At sa huli, pinauwi na lamang siya sa sarili niyang mansyon para hintayin ang kanyang katapusan, habang ang kanyang mga anak ay nag-aaway na parang mga buwitre na nag-aagawan sa isang lamang lupa. Bumukas ng marahan ang pinto, hindi isa sa kanyang mga anak. Isang anino ang pumasok, gumalaw ng marahan at halos walang tunog. Ito ang bagong tagalinis. Hindi niya matandaan ang pangalan. Isang babaeng payat, laging nakayuko na para bang takot makita ang mundo o takot na makita siya ng mundo. Nagsimula itong maglinis. Bawat galaw ay maingat. Bawat punas sa mga kasangkapan ay banayad. Hindi ito tumitingin sa kanya na para bang siya ay isa lamang sa mga mamahaling muebles sa silid na yon. At sa isang banda, nagustuhan yon ni Magno. Pagod na siya sa mga tingin ng awa. Nagpatuloy ang bulungan sa labas. Mas umiinit ang pagtatalo. Biglang isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Magno. Isang pulikat na nagpatikwas sa kanyang katawan. Sa paggalaw niya, nasagi niya ang isang baso ng tubig sa kanyang bedside table. Gumawa ito ng malakas na ingay nang bumagsak at mabasag sa sahig na gawa sa marmol. Natigil ang pagtatalo sa labas. Ang babaeng tagalinis na nagulat ay nataranta. Mabilis niyang kinuha ang dustpan at walis. Habang nagmamadali siyang pulutin ang mga bubog, sa gitna ng kanyang kaba, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Una ay isang mahinang paghuni lamang, isang himig na pamilyar, ngunit hindi mailagay ni Magno kung saan niya narinig. At pagkatapos,
Nagsimula itong kumanta. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Tulog na, aking mahal. Ang mga bituin sa langit ika'y babantayan. Isang simpleng oyayi, isang kantang pampatulog. Ngunit para kay Magno, ang kantang iyon ay isang susi. Isang susi na bumukas sa isang nakakandadong silid ng kanyang alaala. Isang silid na halos 50 taon na niyang sinubukang kalimutan. Ang pagtatalo sa labas ay tuluyang namatay. Pati ang tunog ng heart monitor ay tila huminahon. Ang buong mansyon ay nabalot ng katahimikan. Pinupuno lamang ng mahinang tinig ng dalaga. Ang mga mata ni Magno ay nanlaki. Ang bawat salita ng kanta ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ginigising ang isang multo mula sa nakaraan. Ang multo ng isang dalagang nagngangalang Amaya. Ang kanyang unang pag-ibig, ang inaawit nito. Iyon ang kantang nilikha ni Amaya para lamang sa kanya. Walang ibang nakakaalam niyon. Nang matapos ang kanta at nang mapulot na ng dalaga ang huling piraso ng bubog, ang katahimikan ay naging mabigat. Nakaramdam siya ng mga matang nakatitig sa kanya. Dahan-ahan siyang lumingon. Ang 3 anak ni Magno ay nakatayo sa may pinto. Mga mukha'y nagtataka. Ngunit ang mga mata ni Magno ang pinaka-nakakatakot. Nag-aapoy ang mga ito sa isang emosyon na hindi nila maintindihan. Isang halo ng gulat, sakit, at isang desperadong tanong. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinaas ni Magno ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng mahigpit ang braso ng dalaga. Nagulat ito at nabitawan ang hawak na daspan. Ang boses ni Magno ay halos hindi marinig, kasing tuyot ng kaluskos ng mga dahon sa taglagas. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang buong buhay. Saan mo natutunan ang kantang yan? Parang yelo ang pagkakahawak ni Don Magno sa braso ni Diwa. Malamig, mahigpit, at puno ng isang bigat na hindi niya maintindihan. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila ninakaw. At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso na parang kabayong nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang 3 magkakapatid na Valderrama ay nakatayo sa may pinto. Ang kanilang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok sa kanya. Pakiramdam ni Diwa ay isa siyang munting daga na biglang nasukol sa gitna ng mga pusa. Saan? Saan mo natutunan ang kantang yan? Ulit ni Don Magno. Ang bawat salita ay isang pilit na paghinga. Nanginginig ang mga labi ni Diwa. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo, magtago, bumalik sa pagiging anino na walang nakakapansin. Ngunit ang kamay ng matanda ay hindi bumibitaw. Sa nanay ko po, halos pabulong niyang sagot. Itinuro niya po sa akin nung bata pa ako. Iyon po ang palagi niyang kinakanta. Isang saglit na katahimikan. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa mga mata ni Don Magno. Ang apoy ng pagtatanong ay biglang nilamon ng isang alon ng sakit, pangungulila. Ang nanay mo, sabi ng matanda, na para bang ang mga salita ay mabigat ilabas. Anong pangalan niya? Amaya po, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay bahagya ng lumakas. Amaya Sales po. Amaya. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang bumitaw ang kamay ni Don Magno na para bang napaso. Napaurong ito sa kama. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Para siyang nakakita ng isang multo. Labas! Utos ni Lauro sa matigas na boses, binabasag ang katahimikan. Ang mga mata nito ay malamig at mapanuri habang nakatingin kay Diwa. Umalis ka na. Hindi na naghintay pa ng pangalawang utos si Diwa. Mabilis niyang dinampot ang kanyang mga gamit sa paglilinis at halos takbuhin ang daan palabas ng silid. Ramdam ang mga matang nakasunod sa kanyang likuran. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na siya isang anino. Siya na ngayon ang sentro ng mga matang nagmamasid. Kapag naglilinis siya, nararamdaman niya ang titig ni Don Magno
mula sa kama nito. Hindi na ito galit. Ito ay isang titig na puno ng kalungkutan, pag-aaral, at isang malalim na tanong na hindi niya maintindihan. Tinitingnan siya nito na para bang hinahanap nito ang isang bagay o isang tao sa kanyang mukha. Ngunit ang mga mata ng mga anak nito ang tunay na nakakatakot. Kinabukasan, habang nagpupunas siya ng isang mesa sa sala, dumaan si Beatrice na may dalang isang baso ng orange juice. Sinadya nitong ibunggo ang sarili sa kanya. Natapon ng malamig at malagkit na likido sa sahig. Ay nako, ang tanga-tanga naman! Sigaw ni Beatrice kahit halata namang sinadya nito. Ano pa bang silbi mo dito kung hindi ka marunong tumingin sa dinadaanan mo? Linisin mo yan. Pagkatapos ay tumingin ito sa ibang mga katulong na nakatingin sa kanila. Aba, heto na pala ang paboritong mga awit ni Papa, sabi nito sa mapanguyam na tono. Nagtawanan ng ibang mga kasambahay. Ramdam ni Diwa ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi siya kumibo. Kumuha lamang siya ng basahan at tahimik na nilinis ang sahig. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Si Lauro naman ay mas tuso. Isang hapon, habang nag-iisa si Diwa sa pasilyo, bigla itong sumulpot sa kanyang tabi. Diwa, hindi ba? Sabi nito sa isang boses na malumanay, ngunit may lamig. Ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Taga saan ka nga pala? Sa probinsya po, sir. Sagot ni Diwa, nakayuko. Talaga? Anong probinsya? Kumusta ang pamilya mo? Ang nanay mo, si Amaya. Buhay pa ba siya? Ang mga tanong ay sunod-sunod, parang isang investigasyon. Ramdam ni Diwa ang panganib sa likod ng bawat salita. Wala na po siya, sir. Matagal na po. Pilit niyang sagot. Tumango-tango si Lauro. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala sa kanyang labi. Kawawa ka naman pala. Ulila na. Kaya siguro naghahanap ka ng bagong pamilya? Lumapit ito ng bahagya, bumulong. Mag-ingat ka, Diwa. Minsan, ang mga pangarap nagiging bangungot. Pagkatapos ay tinapik nito ang kanyang balikat at naglakad palayo. Iiwan si Diwang nanginginig sa takot. Ang bawat araw sa mansyon ay naging isang pagsubok. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nagmamasid. Bawat bulong ng mga kasamahan niya ay parang tungkol sa kanya. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang bumalik sa dati niyang tahimik na buhay. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang malulungkot na mata ni Don Magno, may kung anong pumipigil sa kanya. Isang gabi, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napahinto siya sa tapat ng silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Beatrice at Lauro sa loob. Hindi ako mapakali, kuya, sabi ni Beatrice, puno ng pagkainis. Mula nang kumanta ang babaeng yan, nag-iba na ang tingin ni Papa. Palagi na siyang hinahanap. Narinig ni Diwa ang isang mahinang tawa mula kay Lauro. Isang tawang nakakakilabot. Huminahon ka, Beatrice. Isang langaw lang yan. At alam mo ang ginagawa sa mga langaw. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Bago muling nagsalita si Beatrice, ang boses ay puno ng lason. Kailangan nating paalisin ang basahan na yan bago pa siya maging isang malaking problema. Amaya. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Magno na parang isang kampanang matagal nang hindi tumutunog. Sa loob ng halos 50 taon, ibinaon niya ang pangalang iyon sa pinakamalalim na hukay ng kanyang alaala. Tinabunan ng yaman, ng kapangyarihan, at ng isang pamilyang binuo niya hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Ngunit isang simpleng oyayi mula sa isang simpleng tagalinis ang humukay sa lahat ng iyon. At ngayon, si Magno Valderrama, ang taong hindi natitinag ng pagbagsak ng stock market o ng banta ng mga karibal, ay ginugulo ng isang tanong na gumigising sa kanya sa gabi. Paano kung hindi namatay si Amaya sa malaking baha sa kanilang probinsya, tulad ng ibinalita sa kanya noon? Paano kung ang babaeng iyon ay anak niya
Ang kaisipang yun ay isang lason at isa ring lunas. Lason, dahil binubuhay nito ang lahat ng sakit at pagsisisi na pilit niyang kinalimutan. Lunas, dahil sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nabigyan siya nito ng dahilan para lumaban. Hindi na siya isang pasyenteng naghihintay ng kamatayan. Siya ay isang amang naghahanap ng katotohanan. Kinabukasan, habang ang buong bahay ay abala pa, hinintay niyang umalis ang kanyang private nurse. Gamit ang nanginginig na kamay, dinampot niya ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Hinanap niya ang isang numero. De Leon, sagot ng isang profesional na boses sa kabilang linya. Rogelio? Si Magno ito, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit may bakal na determinasyon. Don Magno, anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Halata ang pagkagulat ng kanyang abogado at matagal ng kaibigan. Kailangan ko ng pabor, Rogelio. Isang pabor na ikaw lang ang makakagawa at walang sino mang dapat makaalam. Kahit ang mga anak ko, huminga siya ng malalim. Kailangan kong ipa-DNA test ang isang tao. Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, sino Don Magno? Ang bagong tagalinis dito, Diwa Hiraya Sales ang pangalan. Gawin mo ito nang walang nakakaalam. Pag-uulit ni Magno. Buhay ko ang nakataya rito. Pagkatapos ng tawag na yon, nakaramdam si Magno ng kakaibang lakas. Ngunit kasabay nito, isang panibagong alon ng panghihina ang dumaloy sa kanyang katawan. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Lauro. May dala itong isang tasa sa isang maliit na tray. Ang nangiti sa labi ng kanyang panganay ay perpekto. Puno ng pag-aalala, puno ng pagmamahal, isang perpektong maskara. Ito pa, nagpatimpla ako ng espesyal na herbal tea. Galing pa itong Cordillera. Sabi nila, nakakatulong daw ito para palakasin ang katawan. Inilapag nito ang tasa sa tabi niya. Ang amoy ay mabango. Amoy halaman. Pinilit ni Magno na umupo. Inalalayan siya ni Lauro. Salamat anak, sabi ni Magno. Pinagmamasdan ang mukha ng kanyang anak. Hinahanap niya ang anumang bahid ng kasinungalingan, ngunit wala siyang makita. Profesional ang pagkukunwari nito. Ininom niya ang tsaa. Mainit ito at may kakaibang lasa, ngunit hindi naman masama. Pagkatapos niyang uminom, isang kakaibang pagod ang biglang bumalot sa kanya. Ang panandaliang lakas na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na para bang sinipsip palabas ng kanyang katawan. Mukhang napagod kayo pa. Magpahinga na po muna kayo, sabi ni Lauro. Kinuha ang walang lamang tasa at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Magno. Sinisisi ang kanyang karamdaman sa biglaang panghihina. Hindi niya alam na ang unang hakbang ng lason ay nagsimula ng kumalat sa kanyang mga ugat. Kinahapunan, pumasok si Diwa para maglinis. Tahimik itong gumalaw gaya ng dati. Habang nagpupunas ito ng mga libro sa estante, sinubukan ni Magno na abutin ang isang libro. Ngunit dahil sa panghihina, nahulog ito sa sahig. Mabilis na lumapit si Diwa para damputin ito. Ako na po, sir, sabi niya. Nang iabot niya ang libro, ang kanilang mga kamay ay nagdikit sa isang saglit. Ang init ng kamay ng dalaga ay tila nagbigay ng kuryente sa nanlalamig niyang balat. Isang kakaibang koneksyon, isang bagay na hindi niya naramdaman kailanman mula sa kanyang mga anak. At doon niya naisip ang isang plano. Kinabukasan, habang nasa tabi niya si Diwa para ayusin ang kanyang kumot, sinadya niyang ihulog ang suklay niya sa sahig, malapit sa paanan ng dalaga. Gaya ng inaasahan, yumuko ito para pulutin. Sir, ang suklay niyo po. Kinuha niya ito. Salamat, Hija. Nang makaalis na si Diwa, dahan-dahan niyang tiningnan ang suklay. May ilang hibla ng mahabang itim na buhok na naiwan doon. Maingat niya itong kinuha, isa-isa, at inilagay sa isang maliit na plastik na sobre na inihanda niya. Mamayang gabi, darating si Attorney De Leon
Magkukunwaring may ipapapirma lamang na mga dokumento. Ibibigay niya ang sobre at pagkatapos, ang tanging magagawa na lamang niya ay maghintay. Habang hawak niya ang sobre na naglalaman ng kanyang pag-asa, napatingin si Magno sa bintana ng kanyang silid. Sa hardin sa ibaba, nakita niya si Beatrice. May kausap itong isang security guard ng mansyon. May itinuturo ito at pagkatapos ay nakita niyang dumulas ang ilang piraso ng pera mula sa kamay ni Beatrice papunta sa kamay ng gwardiya. Kasunod noon, ang mga mata ng kanyang anak na babae ay tumingin sa direksyon ni Diwa na nooy nagdidilig ng mga halaman. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Beatrice, isang nanangiting puno ng masamang balak. Naramdaman ni Magno ang panlalamig ng kanyang dugo. Alam niyang isang bitag ang inihahanda para sa dalaga, isang bitag na kailangan niyang pigilan. Narinig niyo ba? Oo, siya daw yung paborito ni Don Magno ngayon. Anong paborito? Baka naman may ginagawang milagro kaya biglang napansin. Shh! Andyan na siya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid ni Diwa. Bigla silang tumatahimik kapag papalapit na siya. Ngunit ramdam niya ang kanilang mga tingin na tumatagos sa kanyang likuran. Mga tinging puno ng paghusga at inggit. Ang dating kaswal na pagbati sa kanya sa pasilyo ay napalitan ng mga iling at irap. Sa dining hall ng mga katulong, ang lamesang dati niyang kinakainan kasama ang iba ay biglang nawawalan ng tao sa tuwing uupo siya. Nagiging isa siyang isla sa gitna ng karagatan ng mga taong dati niyang itinuturing na mga kasama. Nagsimula ang lahat isang umaga, 3 araw pagkatapos ng gabi ng pag-awit. Si Manang LV, ang mayordoma na dati mabait sa kanya, ay tinawag siya sa opisina nito. Diwa, simula nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nawawala ang isa sa mga hikaw ni Senyora Beatrice, isang pares ng perlas. Sigurado ka bang wala kang nakita sa silid niya noong naglinis ka kahapon? Ang tanong ay simple, ngunit ang tono ay may bahid ng akusasyon. Umiling si Diwa, ang puso niya ay nagsimulang kumabog. Wala po, Manang. Nag-ingat po ako. Wala po akong ginalaw na kahit ano. Bumuntong hininga si Manang LV. Sige, pero maging mas maingat ka. Mahirap na. Alam mo naman, bago ka lang dito, madaling pagbintangan. Ang salitang pagbintangan ay tumatak sa isip ni Diwa. Iyon ang simula. Sinundan pa yon ng iba pang mga nawawalang maliliit na bagay. Isang mamahaling ballpen sa librarya. Isang panyo na may burda mula sa bag ni Beatrice. Lahat ay misteryosong naglalaho sa mga lugar kung saan katatapos lang maglinis ni Diwa. At kahit na lahat ng yon ay misteryosong bumabalik din pagkatapos ng ilang oras, ang laso ng pagdududa ay naikalat na. Siya na ngayon si Diwa, ang malikot ang kamay. Ang pinakamasakit ay ang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng mga taong dati kaibigan niya. Si Lita, ang kusinerang madalas magtabi para sa kanya ng merienda, ay hindi na siya pinapansin. Si Mang Cardo, ang hardinerong palangiti, ay umiiwas na ng tingin. Isang hapon, hindi na niya natiis. Nilapitan niya si Lita. Ate Lita, may nagawa po ba akong masama sa inyo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Tiningnan siya ni Lita mula ulo hanggang paa. Wala. Bakit? May dapat ka bang aminin? Sabi nito, bago siya tinalikuran. Ang mga salitang yon ay parang sampal. Tumatakbo siyang pumasok sa pinakamalapit na banyo, isinara ang pinto, at doon humagulgol ng walang tunog. Bakit? Bakit ginagawa sa kanya ito? Ano ang kanyang kasalanan? Ang kumanta ng isang lumang oyayi. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang mag-empake at lisanin ang mansyon na yon, ang lugar na unti-unting pumapatay sa kanyang espiritu. Ngunit sa tuwing dumadaan siya sa silid ni Don Magno, nakikita niya ang matanda na nakatingin sa malayo. Ang muka ay mas malungkot pa sa papalubog na araw. At sa mga sandaling iyon, naaalala niya ang kanyang ina.
Naalala niya kung paano ito inalagaan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Isang pag-aalagang puno ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Isang gabi, habang nagpupunas siya ng isang florera sa labas ng silid ng matanda, narinig niya si Beatrice na kausap ito sa loob. Ang boses nito ay matamis, ngunit puno ng kamandag. "Papa, pinagsabihan ko na po ang mga katulong na mag-ingat sa mga gamit nila. Lalo na po kay Diwa. Alam niyo na, galing sa hirap, baka natutukso." Hindi sumagot si Don Magno. "Hay naku, bakit ba kasi pinagtatanggol niyo pa yan? Isa lang siyang hamak na katulong, Papa. Baka mamaya, pati kayo ay nanakawan yan." Biglang bumukas ang pinto. Si Beatrice ay nagulat nang makita si Diwa na nakatayo roon. May hawak na basahan. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngumisi si Beatrice. Hindi man lang nag-abalang itago ang kanyang pagkasuklam. Ngunit bago pa ito makapagsalita muli, isang mahinang boses ang narinig mula sa loob ng silid. "Beatrice, tama na." Ang boses ay kay Don Magno. Mahina, ngunit may bigat ng awtoridad na hindi matitinag. Natigilan si Beatrice. Tiningnan niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay si Diwa. Padabog siyang naglakad palayo, bumubulong ng mga sumpa. Naiwan si Diwa sa pasilyo, nakatayo, nanginginig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang simpleng dalawang salita mula kay Don Magno ay parang isang kalasag na panandaliang pumrotekta sa kanya. Ngunit alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit at masikip na kwarto sa servants' quarters, kinuha niya ang isang piraso ng papel at isang ballpen. Isusulat na niya ang kanyang resignation letter. Hindi na niya kaya. Ngunit habang nakatitig siya sa blankong papel, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang huling bilin ng kanyang ina bago ito namatay sa sakit. "Anak, kahit anong mangyari, huwag kang susuko sa kabutihan. Ang puso mong busilak, yan ang tanging yaman natin." Binitawan niya ang ballpen. Hindi siya aalis. Hindi siya magpapatalo. Subalit habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, dumaan siya sa tapat ng silid ni Don Magno. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, narinig niyang may ibinubulong ang matanda sa kanyang pagtulog. Isang salita, paulit-ulit, na parang isang panalangin. "Amaya, Amaya." Napahinto si Diwa. Ang puso niya ay biglang nakaramdam ng kakaibang awa at koneksyon sa matandang lalaki. Ang kanyang desisyon na manatili ay biglang naging mas matatag, hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanya. Kinabukasan, ang hangin sa mansyon ay tila mas mabigat. Ang karaniwang abala sa umaga ay napalitan ng isang nakaambang tensyon. Si Diwa, habang nagwawalis sa pasilyo, ay napansin ang palitan ng mga makahulugang tingin sa pagitan ni Beatrice at ng hepe ng seguridad. Alam niyang may mangyayari at natatakot siya. "Pa," rinig niyang sabi ni Lauro mula sa silid ni Don Magno. "May business trip po ako sa Cebu ng 3 araw. Si Beatrice at Dante na po muna ang bahala sa inyo." Sumilip si Diwa. Nakita niyang hinahalikan ni Lauro ang noo ng kanyang ama. "Magpagaling po kayo," sabi nito. Bago tumalikod at lumabas ng silid, dala ang isang maliit na maleta. Isang perpektong alibay. Si Magno, mula sa kanyang kama, ay pinanood lamang ang pag-alis ng kanyang panganay. May kung anong lamig sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong business trip. Ito ang simula ng palabas. Pagkalipas ng isang oras, habang si Diwa ay nag-aayos ng mga gamit sa kanyang maliit na locker sa servants' quarters bago magsimula ang kanyang trabaho, biglang pumasok si Beatrice. Hindi niya ito pinansin. Nagkunwari siyang may hinahanap sa kanyang bag. "Hoy, bingi ka ba?" Sigaw ni Beatrice. Humarap si Diwa. "Po, senyora." "Tulungan mo ako." Utos nito.
Ang bigat ng mga shopping bags ko. Iakyat mo sa kwarto ko. Bilisan mo. Kahit nagtataka, sumunod si Diwa. Iniwan niya ang kanyang shoulder bag sa ibabaw ng locker. Iyon ang pagkakamaling hinihintay ni Beatrice. Habang buhat-buhat ni Diwa ang sandamakmak na paper bag paakyat, mabilis na kumilos si Beatrice. Binuksan niya ang bag ni Diwa. Mula sa sarili niyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay na kumikinang, isang Rolex na gawa sa purong ginto, ang paboritong relo ni Don Magno. Isang pamana mula pa sa ama nito. Mabilis niya itong isinilid sa pinakailalim ng bag ni Diwa, sa ilalim ng payong at pitaka. Pagkatapos, ngumisi siya at sumunod paakyat. Nang maibaba na ni Diwa ang lahat ng gamit sa silid ni Beatrice, pabalik na sana siya ng isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang sigaw ay galing sa silid ni Don Magno. Si Beatrice, nakatayo roon, ang mga kamay ay nasa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkukunwaring gulat. Ang relo ni Papa, ang Rolex niya, nawawala. Sigaw niya. Nagtakbuhan ang lahat ng mga katulong papunta sa silid. Dumating si Dante. Ang muka ay nag-aalala. Si Manang LV at ang mga security guard ay sumunod. Anong nangyari? Tanong ng hepe ng seguridad. Ninakaw. Ang relo ni Papa. Kakaayos ko lang kanina sa ibabaw ng mesa niya. Pero ngayon wala na. Umiiyak na, sabi ni Beatrice. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng drama. Sino ang huling pumasok dito? Sino? Lahat ng mga mata ay napunta kay Diwa na nakatayo sa may pintuan, namumutla. Sa senyora, kasama ko po kayo sa taas. Nanginginig na, sabi ni Diwa. Sinungaling, bulyaw ni Beatrice, itinuturo siya. Nakita kitang sumilip dito bago kita tinawag. May pagnanasa ka sa mga gamit namin. Ikaw ang kumuha noon. Hindi po totoo yan. Umiiyak na si Diwa. Kung hindi totoo, kung wala kang itinatago, bakit hindi natin halughugin ang mga gamit mo? Hamon ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Tama, segunda ng hepe ng seguridad. Para magkaalaman na. Halughugin ang gamit ng lahat ng empleyado. Dinala silang lahat sa sala. Isa-isang binuksan ang kanilang mga bag. Si Diwa ay nasa dulo ng linya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot. Kahit alam niyang wala siyang kasalanan. Paano nangyari ito? Bakit? Nang turn na niya, kinuha ng gwardiya ang kanyang mumurahing shoulder bag. Dahan-dahan itong binuksan. Inilabas ang payong, ang suklay, ang pitaka na may lamang ilang barya at kupas na litrato ng kanyang ina. At pagkatapos, mula sa ilalim, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Inangat ito ng gwardiya. Ang gintong relo. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga katulong. Ang mundo ni Diwa ay huminto. Ang mga tunog ay nawala. Ang nakikita na lamang niya ay ang mga mukha sa paligid niya. Mga mukhang puno ng pandidiri, galit at pagkutya. Nakita niya si Beatrice na nagtatago ng isang ngingiti sa likod ng kanyang mga kamay na nagkukunwaring nagulat. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga labi. Walang salitang lumalabas. Tanging mga luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata habang umiiling-iling siya. Hindi ko akalain na magagawa mo ito, Diwa. Sabi ni Dante sa isang boses na puno ng pagkadismaya. Isa itong perpektong pag-arte. Magnanakaw, ahas, walang utang na loob. Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Siya ay gumuho, napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa malaking sala. Tumawag kayo ng pulis, sigaw ni Beatrice. Ang boses ay matagumpay. Ikulong ang magnanakaw na yan. Papalapit na ang mga gwardya para hawakan siya. Ipinikit na lamang ni Diwa ang kanyang mga mata. Tinatanggap ang kanyang kahindik-hindik na kapalaran.
Ngunit isang boses ang pumunit sa lahat ng ingay. Isang boses na mahina at hirap, ngunit may bigat na kayang magpatigil ng isang buhawi. Hindi! Lahat ay napalingon. Sa may pintuan ng sala, nakaupo sa kanyang wheelchair, si Don Magno Valderrama. Pinipilit niyang itulak ang mga gulong nito. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa likod niya, isang nurse ang taranta na sumusunod. Ang sigaw niyang yon ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang deklarasyon, isang pader na biglang humarang sa pagitan ni Diwa at ng mga asong ulol na gustong sumila sa kanya. Ang salitang hindi ay nanatili sa hangin, nagyeyelo sa bawat isa sa kanilang kinatatayuan. Ang lahat ng mata ay napako kay Don Magno na ngayon ay nasa gitna na ng sala. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa pilit na pagsigaw. Papa, ano pong ginagawa ninyo dito? Bawal po kayong mapagod, sabi ni Beatrice. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay bumalik sa kanyang boses. Lumapit siya na para bang aalalayan ng ama, ngunit tinitigan lamang siya ni Magno ng masama. Huwag mo akong hawakan, sabi ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit matigas na parang bato. Itinuon ni Magno ang kanyang tingin sa hepe ng seguridad. Bitiwan ninyo siya. Nag-atubili ang gwardiya. Tumingin siya kay Beatrice na umiling ng bahagya. Pero sir, nahuli po sa bag niya ang ebidensya. Sinabi kong bitiwan ninyo siya, sigaw ni Magno. At sa pagkakataong ito, may umaling aungaw na kapangyarihan sa kanyang boses, ang kapangyarihang matagal nang hindi naririnig ng lahat sa mansyon. Ang boses ng tunay na Magno Valderrama. Automatikong napabitaw ang mga gwardiya kay Diwa na nananatiling nakaluhod at umiiyak sa sahig. Papa, paano ninyo siya mapagtatanggol? Hindi makapaniwalang tanong ni Beatrice. Isa lang siyang katulong, isang magnanakaw, samantalang kami mga anak ninyo. Dahan-dahang inilibot ni Magno ang kanyang tingin mula kay Beatrice patungo kay Dante na nakayuko hanggang sa mga katulong na nagbubulungan. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumapag kay Diwa. Puno ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Diwa kailanman. Tiwala. Isang tanong lang, Beatrice. Mahinahong sabi ni Magno. Ang relong yan, pamana pa sa akin ng lolo ninyo. Alam ng buong mundo kung gaano kahalaga sa akin yan. Sa tingin mo ba, isang magnanakaw na kukuha niyan ay basta na lamang itatago sa sarili niyang bag at iiwan sa locker para mahanap ng lahat? Natigilan si Beatrice. Hindi niya naisip ang luhikang yon. Ang isang tunay na magnanakaw ay itatago yan sa lugar na hindi mahahanap o di kaya'y tatakas na agad. Pagpapatuloy ni Magno, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Hindi siya magpapaiwan dito para umiyak at magmukhang kaawa-awa. Ang ginawa ninyo ay masyadong halata, masyadong malinis. Isa itong bitag. Ang salitang bitag ay parang bombang sumabog sa gitna ng sala. Ang mga bulungan ay naging katahimikan. Ano pong pinagsasabi ninyo pa? Pinagbibintangan niyo po ba kami? Halos pasigaw na, sabi ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at pagkapahiya. Tinitigan siya ni Magno ng diretso sa mata. At kayo ang mga anak ko, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Pero ang mga puso ninyo ay mas madumi pa sa basahang ginagamit niya sa paglilinis. Iyon na ang huling dagok para itong isang malakas na sampal sa mukha ni Beatrice. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kayo maintindihan, Papa. Bahala na nga kayo dyan. Sigaw niya bago padabog na umalis at umakyat sa kanyang silid. Si Dante naman ay hindi makatingin. Akyat na rin po ako, mahina niyang sabi. At mabilis na sumunod sa kanyang ate. Naiwan sa sala ang mga katulong, ang mga gwardiya, si Diwa at si Magno. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo, utos ni Magno. Tapos na ang palabas.
Nag-aalisan ang lahat. Iiwan ang isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa sigawan kanina. Tanging si Diwa at si Magno na lamang ang natira. Si Diwa ay nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin sa pag-iyak. Marahan niyang itinulak ang kanyang wheelchair palapit dito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang malinis na panyo. Inabot niya ito kay Diwa. "Tumayo ka na dyan, Hija." Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Diwa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kinuha niya ang panyo. Bakit po? Bakit po ninyo ako pinaniwalaan?" Hirap niyang tanong. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Magno sa malayo, na para bang may tinitingnan sa nakaraan. "Dahil minsan sa buhay ko," sabi niya sa malungkot na boses, "may isang taong pinakamalinis ang puso na pinagdudahan ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi ko nahahayaang maulit pa iyon." Hindi naintindihan ni Diwa ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. "Habang narito ako," dagdag pa ni Magno, tinitingnan siya ng diretso, "walang sino man ang mananakit sa'yo. Iyon ay isang pangako." Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Diwa ng seguridad, ng pag-asa. Kinagabihan, habang tinatapos niya ang kanyang mga gawain, kailangan niyang linisin ang silid ni Lauro kahit wala ito. Maayos at halos walang kalat, gaya ng personalidad nito sa labas. Ngunit habang pinupunasan niya ang sahig sa ilalim ng kama, may nasagi ang kanyang basahan. Isang maliit na bote na gawa sa maitim na salamin. Walang anumang nakasulat, walang tatak. Inalog niya ito, walang laman. Mukhang bago pa dahil malinis. Siguro ay bote ng pabango o gamot. Itinapon niya ito sa basurahan, hindi na pinag-isipan pa. Isang maliit, walang kwentang bagay na hindi niya alam ay isa sa mga pinakamahalagang piraso ng palaisipan. Sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng silid ni Magno, hawak niya ang kanyang telepono. Bigla itong nag-ring, isang pribadong numero. "Hello?" sagot niya. "Mr. Valderrama? Si Dr. Reyes po ito, mula sa St. Luke's. Isa po ako sa mga resident doctor na tumingin sa kaso ninyo noon." Ang boses ay bata at puno ng sigla. "Ah, oo, natatandaan kita," sabi ni Magno. "Sir, pasensya na po sa abala. May ginagawa po kasi akong research at binalikan ko ang mga lumang kaso. Tiningnan ko po ulit ang blood results ninyo. May isang bagay po na nakaligtaan namin noon, isang inconsistency sa inyong potassium levels na hindi tugma sa kahit anong natural na sakit." Narinig ni Magno ang pagbuklat ng mga papel sa kabilang linya. "Sir, may gusto lang po akong itanong. May iniinom po ba kayong hindi inireseta ng doktor? Mga herbal supplement? O kahit anong uri ng tsaa?" Natigilan si Magno. Naalala niya ang tsaa na laging dala ni Lauro. Narinig ni Dr. Reyes ang katahimikan. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at mahigpit. "Mr. Valderrama, nakikinig po ba kayo? May hinala po ako. Isang seryosong hinala. Pakiusap po, huwag na huwag kayong iinom o kakain ng kahit anong ibibigay sa inyo hanggang sa makarating ako, diyan bukas." Ang mga salita ni Dr. Reyes ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa isip ni Magno. Kahit tapos na ang kanilang pag-uusap. "Huwag kayong iinom o kakain ng kahit ano. May seryoso akong hinala." Hinala. Ang salitang yon ay gumuhit ng isang malamig na guhit ng yelo sa kanyang likuran. Bigla niyang naalala ang bawat tasa ng tsaa na inihain sa kanya ni Lauro. Ang bawat espesyal na herbal medicine na ipinainom sa kanya. Ang bawat panghihina na nararamdaman niya tuwing pagkatapos noon. Hindi maaari. Pilit niyang iwinaksi ang kaisipan. Si Lauro, ang kanyang panganay, ang tagapagmana ng kanyang imperyo, gagawa ng ganoon sa sarili niyang ama. Ito ay isang kasuklam-suklam na ideya, isang bangungot. Ngunit ang duda, sa sandaling maitanim,
ay parang isang halamang lason. Mabilis itong umuusbong. Ang mga ugat nito ay kumakapit ng mahigpit sa puso. Kinabukasan, gaya ng sinabi nito, dumating si Dr. Reyes. Bata pa ito, marahil ay wala pang 30, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang determinasyon na bihira sa mga doktor na nakita ni Magno. Nagpaalam ito sa pamilya na may gagawin lamang na follow-up check-up. Mr. Valderrama, kailangan po nating mag-usap ng sarilinan, sabi ng doktor sa mahinang boses nang makapasok sila sa silid. Tumango si Magno. Ang mga sintomas ninyo, ang unti-unting panghihina ng mga kalamnan, ang irregularidad ng tibok ng puso, ang pagkalito. Hindi po ito tugma sa isang sakit. Paliwanag ni Dr. Reyes habang inilalabas ang isang medical journal mula sa kanyang bag. Ngunit tugmang-tugma po ito sa epekto ng isang halaman. Isang uri ng halaman na matatagpuan lamang sa mga liblib na bahagi ng kordillera. Ang tawag dito ay hininga ng gabi. Wala itong lasa, wala itong amoy kapag tinimpla, ngunit kapag ininom ng paunti-unti sa loob ng mahabang panahon, dahan-dahan nitong pinahihina ang puso at sinisira ang nervous system. Isa itong perpektong lason dahil halos hindi ito matunton sa mga karaniwang blood test. Hindi makapagsalita si Magno, ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Cordillera. Iyon ang sinabi ni Lauro kung saan galing ang tiya. Hindi ito sakit, Ginoo. Pagdidiin ni Dr. Reyes, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Magno. Ito ay sinadya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Beatrice ang pumasok. May dalang isang tasa ng tiya sa isang tray. Papa, oras na po para sa tiyaan ninyo, sabi nito. Ngunit nang makita niya si Dr. Reyes, bahagya siyang natigilan. Oh, Doctor, nandito po pala kayo. Mabilis na kumilos ang isip ni Dr. Reyes. Ngumiti siya ng magalang. Good morning, ma'am. Oo, chinecheck ko lang si Mr. Valderrama. Mukhang mas maganda ang kulay niya ngayon. Inilapag ni Beatrice ang tasa sa mesa. Itong tsaa po kasi, Doktor, nakakatulong. Galing pa po ito sa probinsya. Si Kuya Lauro po ang laging nagtitimpla nito para kay Papa bago siya umalis. Tiningnan ni Dr. Reyes ang tasa. Ang likido sa loob ay may bahagyang kulay ginto. Iyon na marahil ang hinahanap niya. Mukhang masarap nga, sabi niya. Pwede ko bang tingnan? Nagkunwari siyang aabuti ng tasa. Ngunit sinadya niyang masagi ito. Natapon ang bahagi ng laman ng tasa sa tray. Ay nako, pasensya na. Ang clumsy ko naman, sabi niya habang mabilis na kumukuha ng panyo mula sa kanyang bulsa. Sa mabilis na galaw na hindi napansin ni Beatrice, isinawsaw niya ang isang sulok ng panyo sa natapong tsa. At kasabay noon, gamit ang isang maliit na hiringgilya na kinuha niya mula sa kanyang medical kit, ay mabilis siyang sumipsip ng kaunting likido at itinago ito sa kanyang bulsa. Okay lang yan, Doktor, sabi ni Beatrice, naiinis. Magpapatimpla na lang ako ng bago. Habang nakatalikod si Beatrice, nagkatinginan si Dr. Reyes at si Magno. Isang tinginan na puno ng isang nakakakilabot na pagkakaintindihan. Sa labas ng silid, sa may pasilyo, nakatayo si Dante. Papunta sana siya sa kanyang silid nang makita niya ang eksena. Nakita niya ang pagtapon ng tsaa. Nakita niya ang mabilis na pagkilos ni Dr. Reyes. Nakita niya ang palitan ng tingin ng doktor at ng kanyang ama. At ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang papel. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Alam niya kung ano ang nasa tsaa na yon. Alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang Kuya Lauro. At alam niyang malapit nang mabisto ang lahat. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid. Ang puso ay kumakabog sa takot at sa bigat ng konsensya na matagal na niyang dinadala. Pagkalipas ng 2 oras, nagring muli ang telepono ni Magno, si Dr. Reyes. Mr. Valderrama, nasa lab na po ako.
Isinailalim ko sa spectrometry ang sample. Huminga ng malalim ang doktor sa kabilang linya. Positibo, sir. Ang tiya. May lason. May bakas ng hininga ng gabi. Ang bawat salita ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ng pagtitiwala ni Magno sa kanyang anak. Wala nang duda. Ito ay pagtatangka sa kanyang buhay. Habang pinoproseso niya ang katotohanan yon, may kumatok sa kanyang pinto. Isang mahina at nanginginig na katok. Papa? Ang boses ay kay Dante. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang bunsong anak. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Nanginginig ang buong katawan nito na para bang dinadala nito ang bigat ng buong mundo. Lumuhod ito sa tabi ng kanyang wheelchair, yumakap sa kanyang mga tuhod at humagulgol ng malakas. Papa, patawarin niyo po ako. Patawad. Dante, anong nangyayari? Tanong ni Magno. Kahit alam na niya sa kanyang puso ang isasagot nito. Humihigbing nag-angat ng tingin si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Papa, may kailangan po akong sabihin tungkol kay Kuya Lauro. Ang silid ni Don Magno ay naging isang confession chamber. Ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi pa nasasabi at sa mga luhang matagal nang kinikimkim. Nakaluhod pa rin si Dante sa paanan ng kanyang ama. Ang kanyang mga hikbi ay naghahatid ng isang kwento ng takot at pagkakasala. Dante, tumayo ka. Magsalita ka ng maayos. Utos ni Magno, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Dahan-dahang tumayo si Dante, pinupunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagsimula po ito nung 1 taon pa. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Nalugi po ang mga kasino na pinag-investan ni Kuya Lauro. Baon na baon po siya sa utang sa mga masasamang tao. Tinangka po niyang humingi ng tulong sa inyo. Pero natakot po siya sa galit ninyo. Hindi kumibo si Magno. Pinakinggan lamang niya ang bawat salita. Bawat isa ay parang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Isang gabi po, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Isang albularyo daw mula sa bundok. Pagpapatuloy ni Dante, naiiwas ang tingin. Binilhan niya po ng halaman. Isang halaman na makakapagpahina sa isang tao ng dahan-dahan para magmukhang natural na sakit. Huminto si Dante para huminga, nanginginig sa bawat salita. Si Kuya Lauro po. Siya ang naglalagay ng lason sa inumin ninyo. Sa tsa. Kahit na alam na niya, ang marinig ang kumpirmasyon mula sa labi ng sarili niyang anak ay ibang klase ng sakit. Pakiramdam ni Magno ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang anak na pinagkatiwalaan niya. Ang anak na inaasahan niyang magpapatuloy ng kanyang legasya. Ang siyang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Habang ang bigat ng katotohanan yon ay lumulunod sa silid, may malakas na katok sa pinto. Hindi na ito naghintay ng sagot at bumukas. Si Attorney Rogelio de Leon, ang kanyang abogado. May dala itong isang malaking brown envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Sa likod niya, nakasunod si Beatrice. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Attorney, anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Beatrice. Hindi siya pinansin ng abogado. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Magno. Don Magno, dumating na. Dumating na ang ano? Singit ni Beatrice. Ang resulta? Sabi ni Attorney De Leon. Ang boses ay mababa at makahulugan. Sa labas ng silid, si Diwa ay nagpupunas ng isang malaking salamin sa pasilyo. Narinig niya ang pagdating ng abogado at ang usapan. May kung anong kaba siyang naramdaman. Patawag ninyo si Diwa Hiraya Sales. Utos ni Magno sa nurse na nasa tabi niya. Naguluhan ng lahat. Ngunit sinunod ng nurse ang utos. Maya-maya lang. Si Diwa ay nakatayo na sa may pintuan.
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng basahan. Ang puso ay kumakabog. Bakit siya pinapatawag? Pumasok ka, Hija, sabi ni Magno. Pumasok si Diwa, yumuko at tumayo sa isang sulok. Nais na maging invisible muli. Binuksan ni Attorney De Leon ang envelope at inilabas ang isang papel. Inayos niya ang kanyang salamin at tiningnan ang lahat ng nasa silid. Si Magno na matigas ang mukha, si Dante na namumutla pa rin, si Beatrice na naguguluhan, at si Diwa na takot na takot. Ayon sa utos ni Don Magno Valderrama, nagsagawa ang isang independent laboratory ng isang DNA paternity test simula ng abogado. Ang bawat salita niya ay mabagal at malinaw. Ang mga sample ay kinuha mula kay Don Magno at kay binibining Diwa Hiraya Sales. Biglang nanlaki ang mga mata ni Beatrice. DNA test? Anong kalokohan ito, Papa? Hindi siya pinansin ni Magno. Ang mga mata nito ay nakatitig lamang kay Diwa, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang sa gulat. Itinaas ni Attorney De Leon ang papel. Ayon sa resulta, mayroong 9% probability na si binibining Diwa Hiraya Sales ay ang biological na anak ni Ginoong Magno Valderrama. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa sa isang pagsabog. Pagkatapos, kaguluhan. Imposible! Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay halos mabasag. Anak ng isang katulong? Hindi yan totoo. Binayaran niyo ang laboratorio, di ba? Pakanan niyo ito. Si Dante ay napaupo sa sahig. Tulala. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang problema ng pamilya nila ay mas malaki pa pala kaysa sa inaakala niya. Si Diwa, pakiramdam niya ay isa siyang manika na pinutulan ng tali. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang papel na iniabot sa kanya ng abogado ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Anak? Siya? Anak ng isang bilyonaryo? Anak ng lalaking ito? Ang kanyang ina? Si Amaya. At sa gitna ng kaguluhang iyon, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Si Lauro. Nakatayo siya roon, ang kanyang business trip ay halatang isang kasinungalingan. Narinig niya ang huling sinabi ng abogado. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at paggagapi. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Dalawang katotohanan ang sumabog sa iisang silid, sa iisang sandali. Ang katotohanan ng isang pagtataksil at ang katotohanan ng nawalang dugo. Ikaw, sabi ni Lauro, ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Diwa. Ang lahat ng kanyang pagkukunwari ay naglaho, napalitan ng isang purong, walang bahid na galit. Kung hindi ka dumating, kung hindi ka kumanta ng pesteng kantang yan, magiging maayos pa sana ng lahat. Lauro! Sigaw ni Magno. Ngunit huli na. Si Lauro ay parang isang hayop na nasukol. Sa isang biglaang kilos na hindi inaasahan ng lahat, sumugod ito. Hindi papunta kay Magno, papunta kay Diwa. Ikaw, kasalanan mo lahat ng ito. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Diwa ay napapikit. Hinihintay ang pagtama ng kanyang kamao. Ngunit hindi ito dumating. Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya malilimutan habang buhay. Si Don Magno Valderrama, nakatayo. Nakatayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang payat na katawan ay nakaharang sa pagitan niya at ni Lauro. Ang kanyang mga braso ay nakadipa na para bang isang agilang poprotekta sa kanyang inakay. Ang wheelchair ay tumumba sa sahig. Ang heart monitor ay nag-umpisang tumunog ng sunod-sunod at mabilis. Ngunit si Magno ay nakatayo pa rin, gamit ang isang lakas na nagmula hindi sa kanyang mga kalamnan, kundi sa puso ng isang ama. Ang pagtayo ni Magno ay parang isang himala
na nagpatigil sa oras. Si Lauro, na nasubsob sa dibdib ng ama, ay natigilan. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng purong pagkabigla. Ang mga security guard na pumasok dahil sa ingay ay mabilis na hinawakan ang mga braso ni Lauro at inilayo ito. "Pakawalan niyo ako! Hindi pa tayo tapos!" Sigaw ni Lauro, nagpupumiglas, ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Talunan na siya. Samantala, ang lakas na bumuhay kay Magno ay bigla ring nawala. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig kung hindi siya mabilis na nasalo ni Dr. Reyes at ng nurse na kararating lang. "Ibalik niyo siya sa kama. Dali!" Utos ng doktor. Ang mga sumunod na oras ay malabo at puno ng tensyon. Si Lauro ay ikinulong sa isang silid habang hinihintay ang desisyon ni Magno. Si Beatrice, matapos makita ang lahat, ay nagkulong sa kanyang kwarto, nag-iisa sa harap ng katotohanang mas masakit pa sa isang sampal. Si Dante ay nanatili sa isang sulok, tahimik na umiiyak, habang si Diwa ay nakaupo sa labas ng silid ni Magno. Yakap-yakap ang sarili, sinusubukang iproseso ang dalawang katotohanang bumago sa kanyang buong pagkatao. Anak. Kapatid sa ama ng mga taong gustong sumira sa kanya. Kinabukasan, medyo lumakas na si Magno. Ang unang hinanap niya ay si Diwa. Pinapasok niya ito sa kanyang silid. Sa loob, walang nagsalita sa unang ilang minuto. Tiningnan lamang ni Magno ang dalaga. Hinahanap niya si Amaya sa mukha nito. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng mga labi, at nakita niya. "Patawad, Hija." Basag ni Magno sa katahimikan. Ang boses ay paos. "Patawad kung hindi ko naprotektahan ang nanay mo." At doon, ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-iibigan nila ng ina nito, isang simpleng hardinera sa kanilang lumang bahay. Ang kanyang pangarap na talikuran ang yaman para makasama ito. Ang pagtutol at pananakot ng kanyang ama, ang matandang Valderrama, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang karuwagan. "Hindi ako lumaban para sa kanya," sabi ni Magno. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Pinili ko ang pangalan, ang pera, at hinayaan ko siyang umalis. Akala ko ay tinanggap niya ang pera at kinalimutan na ako. Iyon ang kasinungalingang pinaniwalaan ko para mabuhay." Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Isang larawan ng isang napakagandang dalaga na may matamis na ngiti. Nakatayo sa gitna ng isang hardin ng mga rosas, si Amaya. "Kamukha mo talaga ang iyong ina," sabi ni Magno, iniabot ang litrato kay Diwa. Tiningnan ni Diwa ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ito ang inang kilala niya. Simple, mapagmahal. Hindi niya kailanman inakala na mayroon itong ganitong nakaraan. Naintindihan na niya ngayon kung bakit palaging may lungkot sa mga mata ng kanyang ina sa tuwing kinakanta nito ang Oyayi. "Hindi po kayo ang may kasalanan," sabi ni Diwa sa mahinang boses. "Pinalaki po niya ako ng may pagmamahal. Iyon po ang mahalaga." Sa mga salitang iyon, isang mabigat na tinik ang tila na bunot mula sa dibdib ni Magno. Pagkatapos noon, isa-isa niyang hinarap ang kanyang mga anak. Una si Lauro. Pumasok si Magno sa silid kung saan ito naroroon. Nakaupo pa rin sa wheelchair, ngunit ngayon ay mayroon ng lakas sa kanyang mga mata. "Bakit, Lauro?" Iyon lamang ang tanong niya. Hindi makatingin si Lauro. "Dahil pagod na po akong maging anino ninyo pa," sagot nito sa mapait na boses. "Kahit anong gawin ko, hindi sapat. Ang pera, ang kapangyarihan. Iyon lang ang paraan para malampasan ko kayo, para patunayan ang sarili ko." Isang mahabang katahimikan. "Hindi na kita kinikilalang anak," malamig na sabi ni Magno. "Ngunit hindi kita ipapakulong. Ang magiging kulungan mo ay ang konsensya mo." Nag-utos si Magno na palayasin si Lauro sa mansyon. Walang dalang kahit ano,
maliban sa damit sa kanyang katawan. Bumalik ka lang, sabi ni Magno habang tinatalikuran ito. Kapag naging tao ka na. Sunod niyang pinuntahan si Beatrice. Naabutan niya itong umiiyak sa kanyang silid. Papa, patawad, sabi nito. Hindi ko po alam ang plano ni Kuya. Ang gusto ko lang ay manatili sa akin ang atensyon ninyo. Noong dumating siya, tumutukoy ito kay Diwa. Pakiramdam ko ay maagaw niya ang lahat. Hinawakan ni Magno ang kamay ng kanyang anak. Ang pagmamahal, Beatrice, ay hindi parang pera na nauubos kapag ipinamimigay. Ito ay dumarami. Panghuli, si Dante. Alam ko ang ginagawa ng kuya mo, ngunit wala kang ginawa, sabi ni Magno. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay kasalanan din, Dante. Ngunit nakita ko ang pagsisisi mo at iyon ang unang hakbang. Pinatawad niya si Dante, ngunit may kondisyon. Kailangan nitong patunayan ang kanyang pagbabago. Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang silid, tumayo si Diwa sa harap ng isang malaking salamin. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng mabuti ang kanyang sariling refleksyon. Ang mukha ay pamilyar, ngunit ang pagkatao sa likod nito ay bago. Sino siya ngayon? Si Diwa, ang babaeng tagalinis na may autism? O si Diwa Valderrama, ang nawawalang anak, ang tagapagmana? Ang sagot, naisip niya, ay pareho. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan ang bubuo sa kanyang kinabukasan. Ang bigat ng pangalang Valderrama ay nasa kanyang mga balikat. Ngunit sa ilalim nito, naroon pa rin ang puso ni Diwa Hiraya Sales, ang anak ni Amaya. At alam niya, iyon ang pusong gagabay sa kanya sa anumang darating. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at malungkot na mansyon ng mga Valderrama ay unti-unting nagkaroon ng init. Ang mga bulungan ay napalitan ng magalang na pagbati at ang tensyon ay napalitan ng isang marupok ngunit tunay na kapayapaan. Si Magno Valderrama ay tila bumata ng 10 taon sa tulong ng tamang gamot para kontrahin ang epekto ng lason at sa inspirasyong dulot ng kanyang bagong tuklas na anak na si Diwa, mabilis siyang lumakas. Nakakalakad na siya ngayon nang walang tulong ng tungkod at ang dating blangkong mga mata ay napalitan ng kislap ng isang bagong layunin sa buhay. Isang umaga, tinipon niya ang kanyang pamilya sa silid-aklatan. Naroon si Beatrice at si Dante, kapwa na kayuko, nagpapakita ng isang bagong uri ng paggalang at kapakumbabaan. At naroon si Diwa, nakatayo sa tabi ni Magno, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang kapantay, isang kapamilya. Tinawag ko kayo rito para ipaalam ang mga pagbabago sa aking huling habilin. Simula ni Magno, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Napatingin sa isa't isa si Beatrice at Dante, may bahid ng kaba. Beatrice, sabi ni Magno, iiwan ko sa iyo ang pamamahala ng ating retail businesses. Ngunit may isang kondisyon, 10% ng taunang kita nito ay dapat na mapunta sa isang foundation na tutulong sa mga single mothers. Tumingin si Magno sa anak, para matulungan mo ang mga babaeng kasing tatag ng lola mo na mag-isang pinalaki ang nanay mo. Naluha si Beatrice, ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Tumango siya. Gagawin ko po, Papa. Dante, pagpapatuloy ni Magno, sa'yo ko iiwan ang construction company. Ngunit ang unang proyekto mo ay ang magpatayo ng isang dekalidad, ngunit murang pabahay para sa mga mahihirap na pamilya sa Baryo Liwanag, ang lugar kung saan lumaki si Amaya. Nag-angat ng tingin si Dante, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Isang karangalan po, Papa. Nagkaroon ng katahimikan. At si Lauro? Mahinang tanong ni Beatrice. Si Lauro ay kailangang mahanap ang sarili niyang daan. Sagot ni Magno, walang mamanahin si Lauro hanggat hindi niya ito pinaghihirapan. Sa wakas, bumaling si Magno kay Diwa na tahimik lamang na nakikinig. Hinawakan niya ang kamay nito.
ang natitirang bahagi ng yaman ng mga Valderrama? Anunsyo niya, ang Valderrama Holdings ay pamamahalaan naming dalawa ni Diwa at ang pinakamalaking bahagi ng kayamanang ito ay gagamitin para itatag ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Ngumiti si Diwa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Isang boses na malayo na sa nanginginig na bulong ng dati. Itatatag po namin ang Hiraya Amaya Foundation, sabi niya. Isang pundasyon na magbibigay ng libreng edukasyon, therapy at suporta para sa mga batang may special needs, tulad ko, at para sa mga batang ulila na nangangailangan ng pagkalinga. Sa mga salitang yon, isang bagong legasya ang isinilang. Isang legasya na hindi na tungkol sa pagpapalago ng pera, kundi sa pagpapalago ng pag-asa. Isang linggo pagkatapos noon, may isang sulat na dumating sa mansyon. Walang return address. Para kay Magno. Papa, kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay nasa isang bukid sa Laguna. Nagtatrabaho bilang isang karpintero. Mahirap po pala. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakatulog ako sa gabi ng mahimbing dahil sa pagod at hindi dahil sa alak. Patawad po sa lahat. Siguro, balang araw, kapag naging tao na ako, babalik ako. Nagmamahal, Lauro. Tahimik na tiniklop ni Magno ang sulat. Isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May pag-asa pa. Ang kwento ay nagtatapos sa isang eksena sa hapagkainan ng mga Valderrama. Hindi ito isang grandeng salo-salo, isang simpleng hapunan lamang. Si Magno ay nasa kabisera. Sa kanyang kanan ay si Diwa, masiglang nagkukwento tungkol sa mga unang batang tinulungan ng kanilang foundation. Sa kanyang kaliwa ay si Beatrice, na nakikinig at nakangiti. Sa tapat nila, si Dante na nagpapakita ng mga litrato ng itinatayong pabahay sa kanyang cellphone. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mansyon ay napuno ng tunog ng tawanan. Hindi ito perpekto. Ang mga sugat ay naroon pa, mga pilat na magiging paalala ng kanilang madilim na nakaraan. Ngunit sila ay magkakasama, sinusubukang maghilom. Tumingin si Magno kay Diwa na ngayon ay tumatawa dahil sa isang biro ni Dante. Nakita niya rito ang nangiti ni Amaya Kamamili Ambamaya, ang lakas ng kanyang sariling dugo at ang kabutihan ng isang pusong busilak. Kamukha mo talaga ang iyong ina, bulong ni Magno. Hindi sa kanya, kundi sa kanyang sarili. Isang bulong ng pasasalamat. Sabay silang tumingin sa bintana, kung saan ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ito ay isang pagtatapos, ngunit isa ring pangako ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ng pamilya Valderrama. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa dami ng yaman o sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat, kundi sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo at anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni Magno at Diwa? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating mga kwentuhan. Marami pa pong mga salaysay na kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating lumalaking pamilya.
Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.